Okay guys, meron naman tayong gagawin na Toyota Vios na Batman. Okay, so ito, nilagyan ko po ng gauge. Yan, so wala pong laman yung kanyang system. Zero po, wala po siyang refrigerant or freon. Yan, so nag-check po ko dito sa labas, no. Wala naman tayo makita na mga possible na leakage. Yan, wala naman, kahit sa condenser wala naman. Okay, so ganun pa rin ang ating proseso, no. Tanggalin natin yung evaporator. Okay, ang kanyang buong dashboard tanggalin natin ito. Yan, para ma-pull out natin yung evaporator at saka ma-iligtis. Okay, so magtanggal kami ng dashboard guys, no. Pag ganitong unit na Toyota Vios Batman, hindi ko po tinatanggal yung battery. Kasi pag tinanggal yung battery, pag after nyo po magawa, pagbalik ng battery, bababa po yung RPM ng kanyang engine. So matagal pa yan makarecover pag ginagamit mo na. So yun ang pag-recover nya. Pero mahirapan kayo mag-charging ng freon or kasi bababa yung kanyang RPM, no. So nasa sa inyo na po yan ang diskarte magtanggal ng dashboard na hindi tinatanggal yung battery. Basta importante dyan, no, wag nyo lang tanggalin yung socket ng computer box o computer box ng airbag para hindi ilaw doon ng kanyang magic eye sa kanyang dashboard, no. Okay, so umpisa na tayo guys. Tanggalin na muna namin yung dashboard para map out yung evaporator at ma-iligtis. At yan, natanggal na natin yung dashboard at saka yung evaporator. Okay, so ito yung housing niya guys, no. So yung filter niya medyo grabing yabok, alikabok. At siyempre yun, punta tayo dito sa ating evaporator na niligtis, no. Okay, so ito yung ating evaporator. Sagwa lang, no. So kanyang leak dito lang sa may labas guys, no, sa may lang. Sobrang laki ng leak kaya ubos yung freon sa system. Ayan. Okay, so pwede pa ito i-repair guys, kaso lang di natin sure kung tatagal itong evaporator. Kasi pag mag 5 years na or yung quality ng evaporator, no, hina na. So recommend na lang natin na magpalit ng bagong evaporator. Mura lang naman to guys. Iyan. Okay, so palit tayo ng evaporator. Okay, so medyo kalat-kalat ng ating mounting shaft dito guys, no. Okay, so magpalit na tayo ng bagong evaporator sa ating Vios na Batman. Okay, ito yung luma, yung may leak dito. So okay na, pagod na po, approve na po na palitan, no. So ito yung papalit natin na bago. Okay, so symbol lang namin para tapos na, kasi kung i-video natin na mag-symbol pa tayo sa dashboard, so haba ating video, no. So kabit ko lang na guys para tapos na po. At ito na, after natin ma-symbol yung evaporator saka yung expansion valve, no. So maglagay na tayo ng freon, no. Okay, good na po ang ating Toyota Vios na Batman. So yan, nag-automatic na. Saka malamig na yung ating tube. Pan, good naman. Alright. Check natin dito. Ayan, so okay na ating lamig nating Vios guys, no.
Okay. So yan, may na-upload tayo na about sa heater. Ito yung totoong thermostat, no? Yan, thermostat po ito na tunay. Kasi kung ilang adjustment mo dito, yan, susundin yan ng computer box na or controller ng aircon. Kaya pagkapag dito, mabilis siya pag automatic. And then pag dito, medyo tatagal siya ng konti. Kasi sinusunod ng sensor yung kung ilang nilagay mo dito. So yun yung essence niya, no? Yan. So meron ganyan dito na knob nung na-vlog natin. Control ng heater din yon kasi iniibaya dito yung ano. So ginagamit yon kapag nasa lugar ka na sobrang lamig, kaya init ang pabugahon mo dito. So yun, magamit natin tong heater na ano. Kasi dito tayo sa Pilipinas, sa probinsya, kailangan natin dito is malamig. So yung heater, hindi natin kailangan, no? Pag malamig, sobrang lamig sa gabi, ma-adjust man naman ninyo yan, guys. Alright. Okay na. Okay natin unit, no? So ang ating engine, good pa rin. Hindi siya bumaba yung RPM, bali good pa rin, no? Back to normal siya. Kasi pag tinanggal natin yung battery, nako, magloko yung idle up nya, bababa siya. Tapos yung compressor natin, patay sindi. So mabilis masira yung ating pulley at saka plate. Okay, so yun lang ating ma-share dito, guys, and thank you for watching.